pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga at syempre, siyensya, teknolohiya at iba pa. Ito po si Terry Alpa at lagi po tayong magkakasama-sama. Bago po lahat ay kami po ay inyong mapapanood sa ating pong DWWD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Hello po sa ating mga boss. Saludo po kami sa inyo. At siyempre po, thank you po sa ating mga sundalong sa technical side, mga babae at lalaki. Thank you po sa patuloy na pagsuporta. At tayo po ay mabati rin sa ating pong founder na si Albert Gonzon ng Bantay at Kasangga ng OFW International. At ngayon po, ito po ang ating DOST segment at syempre, kasama natin ang ating pretty partner na si Miss Beth Padilla. Hi friend, bati ka muna sa ating mga tagapakinig. Hello, magandang maulan na araw ngayong Miyerkules. Sa ating mga katropa, mga taga-OFW, ako po muli si Beth Padilla, bumabati sa inyo ng magandang hapon pa rin. Beauty ng ating partner at saka loud and clear siya ngayon. Okay. At syempre, ikaw ang mag-i-introduce ng ating special guest for today. Hindi natin yes, friend. Napakabata pa po natin ng ating umpisahan na natin. Na partner. Go! Napakabigo nito, yes. Friend. Ngayon ang ating magandang panauhin, mabuting panauhin ay nakilala ko during the Balik Scientist Convention. Siya ay si Dr. Bernice May Hueco Espaldon. Siya ay isang doktor ng Philosophy Engineering. Nagtapos siya ng kanyang doctoral program sa Graduate School of Engineering ng University of Tokyo. At siya din ay JSPS Research Fellow. Kasalukuyan, siya ay isang Associate Professor sa University of San Agustin. So mga katropa at mga kaibigang OFW, pakinggan po natin si Dr. Bernice o Dr. Bea. Yes, Bea ba? Natin si Ma'am. Hi po. Hello po. Thank you so much po sa inyong napakabuting introduction. And nakamute po kayo, Ma'am. Hello? Can you hear me po? Yes, I can hear you. Ayan. At saka ikaw. Okay po. So, mic test po tayo. No? Po yung boses niyo. Mic test po. Okay. Mic test po. Mic test. Hello po. Teka lang. Hindi niyo po ako. Okay. Yes, narinig lang po ng Dr. Berna pa yung Dr. Berna. Okay po. Naririnig niyo po ako? Okay. Yes. Okay, habang yan po. Medyo po nagluko yung ating pong mic. Mic test po, mic test. Go ahead po. Mic test, hello po. Yan, bumalik na Ayan. po. Ayan, okay. Okay. Okay po, Ma'am. Doc Bern, bakit po kayo sa ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo? Go ahead po. Hello po sa lahat na po ng OFW at atin po mga sundalo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa ating bayan. Ako po si Bernice. Tawag po sa akin ng mga tao, Te Bern. Wag na pong doktor, baka magreseta po tayo. Balik Scientist and OFW po ng Japan. And I am project researcher po ng University of Tokyo. And registered po ako sa OWA. So, legal tayo. Ayan. Isa pong OFW, si yes. Doc Bern. Ay, wag daw pong Doc. Ma'am Bern na lang. Or... Ate Bern. Ayan, Bern. Ate. Yes, friend. Ate Bern, patanda pa kami sa'yo. Kaya dapat, doktor. Siguro, friend. Ayun po kasi tawag nila. Yeah. Oo. Siguro, friend, kilalanin muna natin, ano? Si Miss Bern na lang. Oo.
kilalanin muna Sige. natin siya kung paano, brief lang po kung paano siya nagsimula at naging OFW rin, sabi nga niya, no? Sige po ma'am, story niyo muna po ang inyong simula ng inyong buhay. Yes. Siguro po maiksi lang po kasi Oo. baka pang MMK na tayo. Bali, ano po, sa kabutihang palad po, nakakuha tayo ng master's degree scholarship po sa Ajinomoto Postgraduate Scholarship Program. So, bali, first 3 years ko po, research student po, and then master student ng Electrical Engineering and Information Systems sa the University of Tokyo. And then, tinuloy-tuloy ko po siya, nag-PhD po tayo, kaso wala po tayong scholarship agad. So, working student po ako back then. Minsan, nagbe-babysit, minsan naglilinis ng ng Airbnb. Referral lang po sa mga friends. Part-time lang talaga. Minsan po nagtuturo din ng English. Ayan. Kasi po meron tayong student permit to work. And then, 3 years po nag-PhD tayo. And then after po nun, ayan na, encourage na si DMW na mag-register po ang mga nagpo-postdoc via the embassy. And then, ayun po, tayo po ay nag-start na as a project researcher. May 1 year, may 10 months lang po ako sa may Tsukuba, sa may National Institute for Material Science, and then bumalik na naman po ako dun sa napakabait ko pong boss sa Japan, sa University of Tokyo, si Professor Okada. If you can hear us, hello, Okada Sensei. Ayan. Pero sorry, Tagalog yung program natin. Ayun po. Okay, Miss Beth. Follow up Teka muna, question. so, diretso na tayo dun sa niya. Yes. So, ano po yung, nag-engganyo sa inyo na mag-research dito sa pinakita nyong, doon sa poster, di ba merong ako na iwas stress. So, pakipaliwanag Ay, mo po opo. yun. Sige po. So, bago po yung stress, paano po ako naengganyo maging balik scientist? Ayun. Yung una po, may nagkaraban po, si Doc Bacara pa po before, yung nagkaraban for the Balik Scientist Program, pumunta sila sa Tokyo, Philippine Embassy. Pero master student pa lang ako noon. And then, there was this one time na kami nung isang ka-work ko rin na professor sa University of Tokyo, naghahanap kami ng collaborator sa Southeast Asia. So, syempre, lalayo pa ba tayo di Pilipinas, di ba? So, nagpunta kami noon ng UST to seek opportunity for research collaboration. And then, yung friend ko na nakilala ko rin sa Japan, si Dr. Aris Laruder, na nagwo-work na ngayon sa West Visayas State University ng Iloilo. Siya yung nag-connect sa akin dito sa University of San Agustin. Sabi niya sa akin ganon, ay friend, you really have to meet this person. Balik scientist siya. And that was Dr. Jonel Saludes. So, isa siya sa mga pinakasikat na scientist, not only in the region, but I believe in the whole Philippines. Kilalang-kilala siya sa DOST. And nandun din po siya nung convention, ma'am. So, for some time, bumabalik siya ng Japan, and then nagmi-meet kami, tapos yun nga, in-encourage siya, sige na, magbalik scientist ka na. And then, yun nga, nag-align lahat ng stars, and then, nakauwi tayo. Ngayon, ma'am, going doon sa may stress, I think lahat ng work nakaka-stress. Doon ka man sa accounting, sa law, teaching, lahat po ng trabaho, kahit po yung work ninyo, I think nakaka-stress siya. But it's just a matter of kung masaya ka sa ginagawa mo at mahal mo yung ginagawa mo, so nagiging happy stress siya. So naisip ko ngayon, sige nga, panay na stress kasi tayo lately, kasi closing ng project. So sabi ko, paano ko i-reframe yung stress in a positive way? Ayan. So kaya doon po sa poster ko sa Balik Scientist Convention, nakasulat yung ikaw ang stress na pipiliin ko. Kasi po yung ikaw is interdisciplinary keys in advancing Western Visayas. Kasi yung advocacy ko po is we try to advance yung research capacity in the countryside. And isang magandang hub talaga is Western Visayas. Dahil may mga nauna na rin pong scientists dito.
So, hindi na siya ganun kahirap na i-propel. So, that's one. And then yung stress, sana kabisado ko siya. So, meron doon yung S, yung synergy, yung T, yung technology, yung R, resourcefulness, kasi we're using plant waste for nanomaterials. And then, E, economic impact, S, social impact, and then may isa pang S, sustainability. Yung pwede siyang gawin ng paulit-ulit without destroying the environment. So, yun yung positive framing natin ng stress in context of my research work. Ayan po. Friend, bago tayo pumalaot pa doon sa mga success ni Mama, no? Marami kasi nagtatanong, ang bata pa daw po ni Ma'am Bern, bakit po daw, ano ba daw po nag-inspired sa inyo na maging isang scientist? Ano daw po ba yung nag-udyok sa inyo? Go ahead po. Ay, sa totoo po, wala sa plano ko maging scientist. Ang gusto ko talaga, magkuha lang ng master's, PhD, and then uwi na ako, magtuturo na ako. Ganon. Tapos, na-inlove talaga ako sa research. Kasi, yun nga, may mga mentors ako na very strict sila. Nakakaiyak sa totoo lang. Pero, nung sa dulo na-realize ko, ay, natuto talaga ako sa kanila. Ayan. Tapos, siguro kasi, dahil nga sa Japan yung exposure ko, talagang ang ganda ng facilities nila. Mahirap siyang gawin, yes, because meron tayong knowledge gap compared sa kanila. Iba na yung curriculum nila compared sa nakagisnan ko dito. So, alam nyo ba, pabagsak-bagsak din ako doon. Parang isang subject na bagsak ko. Never ako nakaranas dito sa Pilipinas sa bagsak, pero doon. And all of those failures made me realize na, ay, parang ang saya pala maging scientist, no? Namamanhid ka na sa rejection, namamanhid ka na sa failure. Pero once na mag-succeed yung ginagawa mo, mahanap mo yung answer mo, ang saya pala. So, in a way, para kang investigator, pero hindi siya sa criminal case. It's on investigating knowledge. Ayan. So, I think yung experience ko sa Japan, yung talagang udyok sa akin na maging scientist, it's not really that was not really my plan before. Ayun po. Yes, friend. Balik tayo sa ating talking points. Dahil ang number one mong tanong. Oo. Ano, in a layman's term, Dr. Burns, kasi may pinakita kayo sa akin na material note sa Balik Scientist, yung parang na pag nabasag, may material ka na madali siyang magbuo ulit. So, yun di ba? Yun yung parang pinaka-research mo. Opo, ma'am. Sige. So, in a technical term, it is called nanocellulose reinforced conductive film. Pero sa layman's term, ang function kasi po nung nano powder, di ba may pinakita po ako sa inyo na powder. Yung powder po na yon, pag hinalo nyo po siya sa plastic, yung polymer kasi parang mas madali siyang, hindi siya a strict term, pero I think the closest that people can understand is yung plastic. Pag hinalo nyo po yung powder na yon sa plastic in liquid form, hindi siya madaling mapunit. So, kumbaga, ang isa pang analogy din, halimbawa, sa glass, yung baso, pag hinaluan nyo po nung ganong powder, hindi siya, kahit mabagsak nyo yung baso, hindi siya basta mabasag. Ayan. Parang ganun yung concept niya, hindi siya madaling mapunit, hindi rin siya madaling masira. So, yun po yung dinidevelop natin under the Balik Scientist Program Research and Development Grant in Aid. And i-share ko na rin po, tayo yung mapalad na unang nabigyan ng ganitong funding to steward and implement research with. Ayun po. Ayun. Wow, ang galing nun Adapt yan po ng mga taga-aviation, yung mga taga-Air Force, di ba? Kasi parang isang material yan na pwedeng magamit sa mga, yun nga, sa mga mechanics, di ba? Oo, so kasama na Tama dyan ba, yung, Dr. Ben? kasama na dyan yung ating defense, no? Pwede siguro, dahil Opo. ang tibay. Yes. Opo. Oo. Usually, mini-measure po yung mechanical strength niya. Ay, opo.
So, usually, minimeasure po natin yung mechanical strength ng isang film na may nanocellulose powder. Hindi ko pala nasabi. Yung nanocellulose po, pwedeng inorganic siya, meaning hindi siya galing sa mga natural na products, like yung mga fiber ng puno, ganyan, or mga animals. Yung sa atin po, galing po yan sa plant fiber. Na hindi naman siya masyadong ginagamit. So, hindi siya nagko-compete sa ibang industry. So, sa case ko po, ang application niya is solar energy device. Kasi po may isang layer doon na para makakolekta siya ng kuryente. Yan. In a simple term, kuryente. Pero we call it electrons and holes collection. Maganda po na meron tayong ganung layer. And kaso ang problema kasi, pag yung polymer o yung plastic lang, madali siya mapunit. Pag meron nun, nakita namin na hindi siya agad or basta mapupunit. Ayan. So, ginagamit po siya minsan, pwede siya ihalo sa sa parang semento para mas matibay siya. Yun yung previous applications na nakikita po namin. Hindi lang po ako familiar pa about possible applications niya sa defense, sa aviation. Pero pwede kasi yun yung tama yung sinabi ni Ma'am Beth, yun yung konteksto nun. Ang patibayin yung isang bagay. Yes. Kailangan natin yan. Yes, go Beth. Go ahead. Hindi, ang naiisip ko naman, kung ito ay nasa kung anong phase na si Dr. Burns, so pwede itong ma-commercialize. So, sino po yung target nyo na recipient nito kung tutusin? Kung saan ba to pwede, sa agriculture, o sa fishery, o sa, sa renewable, saan po siya pwede talaga most important na application? Yes. Thank you po sa tanong na yan. Actually, excuse me po, very holistic siya na question. Kasi ang dami po talaga niyang pwedeng paglagyan. Sa perspective po ng project namin, ang gusto po namin sana is for solar energy device. Di ba familiar po kayo sa mga solar panel, yung mga nilalagay sa bubong? Yun yung perspective natin kasi yung metal na ginagamit po doon is silver. Kung hindi po gold, silver, mahal pa rin siya. Kung gagamit na lang tayo ng organic, okay sana. Tapos, kasi yung nagiging concern ngayon is yung pagre-recycle po. Minsan kasi, pagka yung ganyan na mahal na yung gamit, minsan mahirap yung recovery niya. So, what if something na biodegradable na lang siya? But at least, after its lifespan, okay lang siya itapon. Hindi siya ganun ka-harmful sa environment. And kasi yun din, isang concern din, for example, narinig ko lang to sa governor ng Iloilo before. I think that was last year. Ang concern niya kasi is yung circular economy. At familiar po kayo sa term na yon, like paano yung life cycle or yung buhay ng isang gamit. Pagka ba nasira siya, paano mo siya itatapon? Ang dami-dami po nagdo-donate ng solar panel. Ngayon po kasi yung ginagamit natin is silicone na yun nga po, either may metal siya na silver, aluminum, or gold. And yun po. So, kung palitan natin siya ng organic base, like yung magaling sa halaman, ayan, baka mas makatipid po tayo. Pero ang problema po doon, mababa yung efficiency niya. Ibig sabihin, mas konti yung gagawa niyang kuryente. Ayan. Yes, nice. Laking pakinabang. Yes. So, friend, pwede yan sa sa R&D ng AFP. Siguro kung pwede po na mapatatag ni Dr. Burns yung kanyang research, pwedeng tie up, di ba? Pwede po. Ang AFP makipag-unayan sa kanya. Parang tingin ko, mas lawakan yung, di ba, lagi na lang tayong binobomba ng water cannon. Siguro, patibayin yung materials. Opo, pwede po. Di po ba, Opo. Yun, pwede. Yun, okay. Yes, friend. Oo, so
Ito naman. Kasi nakita ko doon na si Dr. Burns ay first recipient ng t-shirt BSP grant. O kayo daw ang kauna-unahan, sabi ni Dr. Enrico Paringit, director ng t-shirt. At natuwa siya dahil kayo yung napili. Ano po yung masasabi niyo dito, Dr. Berlin? Una po sa lahat, hello Doc Eric. Maraming salamat na tayo yung nabigyan at napaunlakan na magkaroon ng R&D grant during my medium term BSP. Ang perspective po kasi noon, ma'am, talaga is capacity building. So ibig sabihin po, kung yung grant na yun makapagpasok ng equipment dito po sa ating host institution, which is University of San Agustin, malaking ano po yun, malaking bagay po para sa kanila yun. At the same time, nabiyayaan din po tayo mula dun sa grant na yun na makapag-imbita ng researcher na pwedeng mag-assist sa ating project. So, kung hindi man siya training, meron man lang tumutulong sa akin kasi ang hirap po na wala kayong RA tapos wala kayong research assistant tapos gagawa kayo ng research project. So, yun po yung talagang nakakatuwa rin, nakakataba po ng puso kasi nakita po ni Doc Eric na pwede tayong pagkatiwalaan ng ganitong pera ng taong bayan. Kasi po, ito po ay galing sa taong bayan, di ba? Galing po sa tax ito. And kailangan po pagbutihin talaga natin. So, nung ginagawa ko yung project, so iniisip ko po, ay pinagkatiwalaan ako ng t-shirt. Una ito, kahit sabihin pa, kahit jokingly, no, sinasabi ni Doc Eric na guinea pig. Pero ito pong guinea pig na ito, sineryoso, dinibdib ko po talaga itong project na ito. Kahit Sabado Linggo magtrabaho tayo kasi pera to ng taong bayan. Ayun po. So, maraming salamat, Richard and Doc Eric, sa tiwala. Parating sa kanila, share natin itong interview. Po. Yes po. Ikaw, friend. Yes, Ma'am Bern, aside from nabanggit yung research nyo na ngayon talagang ini-introduce na at nakikilala na at malapit na sigurong mapakinabangan talaga. Meron pa po ba kayong iba pang mga research? Okay, siguro po ang masashare ko yung ginagawa ko po sa Japan. In a way, para din siya sa circular economy, pero isang part lang po nun. Kasi yung ginagawa ko po doon, sa madaling salita is, halimbawa po, meron kayong parang plato, tas meron kayong, or siguro maganda yung lupa or soil, tapos may tinanim kayo doon na mga materials para magpatubo ng solar panel or solar cell po kasi yung maliit na tawag doon. Tapos pag kinabit-kabit nyo sila solar panel. Yun po yung isang project ko. Paano nyo i-recycle yung soil? Kasi mahal yung soil. Ang soil po, in technical term, yung ginagamit natin is gallium arsenide substrate. Isa po siyang group 3 and 5 material. Reviewin na lang po natin sa periodic table sa mga science enthusiasts na nakikinig. Napakamahal po niya. So, meron po tayong project na kailangan i-recycle natin siya. At the same time, ang problema po kasi, so sige po, no, nagpatubo kayo. Sabihin natin yung halaman ng analogy is yung solar cell. Yung tinatubo nyo po, tapos hiniwalay nyo po, parang tinanggal nyo siya dun sa lupa, madali siyang masira, madali po siya mag-crack yung film na yun. So, yung challenge is, paano nyo siya matatanggal ng walang crack? So, yun po yung isang project ko. Pero sa Japan po yun. Ayan. Oh, friend, magtanim ka na niyan sa garden mo. Analogy lang po yung pagtatanim, pero yun. Isip ko kasi paano ko siya i-explain eh. Hindi pa ma-explain si Ma'am Bern. Okay, pero antayin natin yan. Mukhang very interesting nga lang. Nabanggit nga lang ni Ma'am na mahal yung soil na gagamitin. Kala ko basta-basta lang lupa Yung mga ordinary soil, lawn soil, garden soil, no? Hindi pala. So, Dr. Bert, ang tanong ko naman, ano bang, isabihin nyo nga kung anong buhay ng isang balik scientist, isang scientist, magkaiba ba ang buhay namin sa inyo? Actually,
Kaya po ako pumayag na magpa-interview din kasi gusto kong tanggalin yung misconception na Okay. iba talaga, iba pa kami kaysa sa ibang tao. Para sa akin po pare-parehas lang po talaga. Iba-iba lang tayo ng problema. Ngayon, bilang scientist, minsan kasi napapanaginipan ko na yung yung research ko. Pagka yung babad na ako. Siguro kung may difference yun, kasi may iba naman sa atin, pagkatapos ng 5 o'clock, sige, tapos na. Pero kasi yung, siguro I think yung kakaiba po sa pagiging scientista is, yun nga po, hindi siya natatapos sa four corners ng inyong laboratorio. Hanggang bahay po, hanggang pagligo, hanggang pagtulog, naiisip nyo siya. Siguro kasi yun nga, lab na lab ko talaga yung ginagawa. Mukhang di natin kaya yun friend. Parang wala kang yung may sports ka ba or meron ka bang ibang hobby, gano'n? Well, nung nasa Japan po ako, meron po, bago po ako nagkapamilya. Ngayon po, syempre, hobby ko na yung pamilya ko, mag-alaga ng bata, ganyan. Pero yung dati po, doon po sa Japan, ako po ay pag may time nagkakarate tsaka nagkikendo. Wow! Ayan. Ayun ang maganda. Nakakapayat siya. Yes. Like Okay, balance. Doc Bern and Miss Beth, meron tayong 9 minutes pa. So, anuhin natin Ang po. bilis Ano ng pa yung oras, mga Opo. hindi gusto pang idagdag ni Miss Bern? Meron Ah, ka gusto i-promote or Ay, ano ba yung opo. gusto mo sabihin? Sige. Dalawang bagay pong ipopromote ko. Ay, siguro tatlo po. Una po, ayan po, dahil napag-usapan po natin yung project, gusto ko lang po sabihin sa lahat, sa ating mga OFW, mga sundalo, and sa lahat po ng mamamayan natin sa Pilipinas at nasa ibang sulok ng mundo. Hindi po ghost project itong napagkaloob sa atin ng DOST T-shirt. Ayan, yan po ang una kong mensahe. Pangalawa po, inaanyayahan ko po ang lahat ng siyentista na nakakalat po sa buong daigdig na balik puso, balik Pilipinas, balik scientist. Ayan. So, kasi alam nyo po, kailangan tayo sa Pilipinas. Meron naman pong short term, kung gusto nyo hanggang 6 months lang. Meron pong long term, maximum up to 1 year. And meron, medium term po pala, sorry. Long term, 1 year to 3 years, which can be done within 5 years. So, for more information, visit po ang website ng DOST and pakihanap lang po yung link sa Balik Scientist program. Meron din po tayong official Facebook page, ang DOST Balik Scientist program. Ayan po. Pag sinerge nyo po, makikita nyo po yun. And siguro yung last na lang po na ipa-plug ko, sa November 19 po, meron po akong Balik Scientist program exit report presentation. Online po siya, pre-registration. Wala pong bayad. From 1 p.m. to 4 p.m. po, Philippine Standard Time. So, I think yung link po isi-share din po sa page ni DOST Balik Scientist program. So, yun po, follow and like lang po yung page natin kasi dyan nyo po makikita na yung perang nilalaan po sa DOST, including po itong ating programa ngayon, ay nagbubunga po. Yes. Ayan. Eh, Maraming salamat Miss Bern, po. Ayan. para naman po sa ating mga OFW, baka interesado po sila. Ano po ba yung message nyo sa kanila? In general po na OFW, maraming salamat na gigets ko yung hirap ninyo dahil ako rin po naging OFW. Siguro, I'll just share the word padayon. Padayon lang kasi, yun nga, malaki yung tulong natin sa Pilipinas na nakakapagpasok tayo ng pera. And, ingat po kayo lagi. And, makipag-ugnayan po sa ating embassy, sa OWA, sa DMW, para po tayo ay palaging ligtas. Magpa-register po tayo kung tayo po hindi pa registered. Importante po yan kasi kung ano man po mangyari sa atin, at least nakikita tayo ng embassy, nakikita po tayo ng OWA. Ayan. And maraming salamat po sa inyong serbisyo.
And ang vision ko talaga, hopefully, lahat tayo makauwi ng Pilipinas. Yeah. Ayan. At ma'am, baka po may gusto kayong batiin, meron pa po tayong 5 minutes. Ay, opo. Siguro po pala, no, since ang audience po natin, mga sundalo, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Kasi po, yun po pala, may share ko lang din. May mga LGU po kasi na hindi aware na meron pong National Research Council of the Philippines, meron pong DOST, may balik scientist na pwede nyo pong itap kung kailangan nyo po ng researcher para sa inyong mga proyekto na top secret. Ayan, lalo na po yung mga kailangan natin sa defense, and wala naman siguro sa offense, no? Pero yon, at least sa defense meron tayo. So, ayun po, mag-message lang po kayo sa amin. Pwede nyo po kontakin through Ma'am Beth and Ma'am Terry sa mga nanonood po. And siguro po yung babatiin ko lang po, syempre yung mga kasama ko po dito sa Canmeet na masisipag po na mga research assistant. Ayan po, si Mikay, si Claudine, si Kendra na ngayon po ay nag-aano po ng board exam, nagre-review sa board exam kasi bukas po yung exam nila. Good luck sa inyo. Si Sir Lawrence po na kasama ko po dito, RA din po siya. Sa atin pong, of course, University of San Agustin, Office of the President, lahat po ng inabala nating office para po magtagumpay ang ating project. Sa accounting po, sa research. Siyempre po kay Doc Jonel Saludes and Dr. Doralyn Dalisay na mga director po ng C2B2 and CNB3 ng University of San Agustin. Sila talaga yung pillars po ng mga balik scientists dito sa Region 6. So maraming salamat po sa inyo na ako po inyong inanyayahan para magkaroon ng PSP engagement sa ating University of San Agustin. And syempre sa inyong dalawa, thank you so much. Ayan, di ba? Okay, palakpakan po natin si Dr. Benny Eco Espaldon at ang kanyang team. Okay, Miss Beth, ang iyong pansamantalang pamamaalam. At pag wala na po kami dito, standby din po kasi panunuorin niyo po yung video nila ma'am na mga scientist natin. Meron siyang ay ma'am, sorry. Yes po. May nakalimutan akong batiin. Ako, magtatampo to sa akin. Siyempre si Doc Paringit, di ba? Saka yung buong team ng DOST, BST T-shirt. Yan, sila Sir Kerwin, si Ma'am Roxanne. Hi, teachers! Yes, Sino pa si Ma'am Julie, si Ma'am Glenda, and si Ma'am Ana. Yan, ang laki ng tulong nila sa amin, promise. Sorry, Okay po. nakalimutan ko ayo. Yes, Miss Ayan. Beth, ang iyong pansamantalang pamamaalam, syempre, hindi ito yung huli at una. Hindi ito una at huli kay Marami pa nga. Yes. So maraming salamat sa ating mga nakinig sa isang makabuluhang hapon. Ang dami nating nalaman. At tatandaan nyo, ang DOST ay para sa lahat. One DOST for you. Yes. Okay, ayan po. Thank you so much po, Dr. Bern and Miss Lilibet. At sa ating po mga followers and viewers, pag nagpaalam na po sila, wag po kayong aalis. Patutuurin niyo po yung pinadala po sa ating video nila. Okay? Yes po. Thank you so much, ma'am. Standby lang po sa ating mga viewers. Meron po tayong video na papanoorin. Thank you so much. Salamat po. Salamat, Dr. Berna. Salamat po. Po si Terry Alpa, standby. And thank you once again. Katropa, thank you so much po. Sundalo at ating mga boss na nandyan.